Guys, so it's been a while since the last time I had. Siguro mahigit isang buwan na din. Kasi as you all know, ayan, nanganak na ako, guys. Ito na ang aking bulinggit. Ayan na. So, I'm still actively trading. And nagsisend pa rin ako signal sa community ko. Even nga nung nanganganak ako, nakakapag-trade pa rin ako during that time. Kasi I wanted to divert my attention dun sa pain na nafe-feel ko during my labor. But so far, even nung labor ko, nakakatipi pa rin tayo. Yes po. So anyway, and we're back on track. Pero syempre, may kasama tayong bulinggit na inaalagaan habang nagva-vlog na. Nakikigulo na rin siya kasi maingay ako eh. Ano? Maingay si Nene? Maingay, no? Sorry. But anyway, I just wanted to answer this question. Sabi niya, can you do content if may red flag ba ang AMLA, or AMLC, or Anti-Money Laundering Council, and yung mga banks about getting large amounts in my bank account by selling USDT? Thank you. Actually, ito yung sa mga pinaka-common na tanong. And nasagot ko na rin naman to before. Since I was a banker for like 10 years, I believe na I could be very credible when it comes to answering this question. Though I'm not from AMLC, I'm not from Anti-Money Laundering Act, but I will answer this in a way that I understand and also based sa experience ko. Syempre, I've been in the trading industry for like 7 years already and I've been using crypto para ma-liquidate yung mga crypto assets ko or even yung mga trading profits natin. Kasi yun yung pinaka-mabilis and easiest. Okay, for short answer, hindi siya automatic na red flag kapag malaki yung pera. Pero, pwede siya ma-red flag doon sa activity. Depende kung ano yung pumapasok or paano pumapasok. And then, kung kaya mo bang i-explain yung source nun. Kasi most of the time, marami natatakot na kapag may biglang malaking amount na pumasok doon sa bank account nila, tapos iniisip nila agad na, ay baka ma-freeze yung account ko, ay baka i-closed or baka tawagan ako ng bangko. The truth there is, hindi yan sa laki ng pera yung tinitingnan nila. Mas madalas na tinitingnan nila is yung pattern ng transaction mo. For example, mayroong biglang sobrang laking amount na pumasok doon sa account mo na hindi siya tumugma doon sa usual na account activity. Meaning, say for example, nagpapadala ka ng pera from abroad to your family here in the Philippines and then biglang nagdapat-deposit ka doon sa bank account doon sa Pilipinas. And normally, pumapasok lang doon is, say for example, 50,000 to 100,000 and then all of a sudden, meron pumasok doon na 5 million. Doon na magiging questionable yung account mo kasi yung pattern niya for the longest time, 50 to 100k lang pumapasok. Bakit all of a sudden may 5 million na dyan? So yun yung question dyan. Pangalawa is yung source of funds. Ibig sabihin, saan galing yung pera? Meron ka bang record? If ever, say for example, tanongin na, ma'am, saan po galing yung 5 million nyo? Kasi po meron bigla pumasok na 5 million dito. Ngayon, anong sasagot mo? Saan nang galing yun? Could be possible na pinagbentahan ng property or sale of ganito. Pero say for example, kung galing nga sa USDT yan, you have to show them na meron kang, kung yan ay galing sa USDT, possible na ginamit mo dyan is either P2P or crypto selling USDT. So ngayon, pwede mo ipakita sa bangko yung transaction na yun. Kasi ang importante naman sa bangko is yung records eh. So, tinatanong din siya syempre yung frequency, kung one time lang ba to o paulit-ulit mangyayari. Kasi importante sa kanila yung behavior ng account. Say for example, personal account pero bakit ganun parang naging exchange or naging negosyo yung galaw. Say for example, personal account mo lang naman yun for panggastos mo lang ng mga personal consumption mo sa bahay. Say for example, pinambabayad mo ng kuryente, tubig, renta. And then all of a sudden, bakit naging ganun na yung flow ng account mo? Parang naging business account na siya, hindi na siya personal account. So you have to update the account na, ay hindi na po kasi pang personal account yan, for business account ko na po yan. So, ito yung mga example na scenario Scenario A, meron kang hawak na USDT. Matagal mo na yung inipon, and then nagbenta ka isang beses, pumasok mo sa bank account mo, tapos may trading history and may record ka. So, yan, pag ganyan ang account mo, hindi yan ibig sabihin suspicious agad kasi you can show up or you can show your record ng USDT na matagal mo na yung inipon. Na all of a sudden, gusto mo na siya ibenta right now kasi kailangan mo na siya, again. Scenario B, so araw-araw may iba account. Galing sa iba-ibang tao na pumapasok dun sa account mo through P2P or peer-to-peer. So, wala yung documentation, hindi tugma dun sa declared source of income mo. So, kapag ganyan, mas mataas yung chance na tanungin ka ng bangko. So, ang importante na maintindihan natin dito is, yung AMLC or AMLA or yung Anti-Money Laundering Council, they're not automatically anti-crypto. Ang pinaka-main concern talaga nila, pinaka-ultimate concern talaga nila is yung money laundering. Ibig sabihin, gusto nila malaman kung legitimate ba yung source ng pera. Kasi kung active ka sa crypto, ang pinakamagandang practice is i-keep mo yung mga screenshots ng mga transaction history and then save mo yung exchange history or exchange statements. Nandiyan naman yan sa mga accounts yung sa crypto accounts nyo, mapa-Jeep crypto man yan or
Binance or OKX or Bybit or whatever. And then, i-keep nyo lang yung proof ng buy and sell nyo. Tapos, documentation saan nang galing yung capital mo. Say, for example, kung galing yung capital mo sa salary mo, sa sahod mo, or sa savings mo, i-keep mo lang yun. Tapos, if possible, i-separate mo yung personal expenses mo dun sa trading activity mo. And kapag malaki na yung scale mo, say, for example, trade mo na umabot na ng mga 50 million, 100 million, ganyan. Consider proper structure and record keeping. Kasi isa sa mga misconceptions, kapag below certain amount, safe na. Na parang, hindi, dapat yung transaction natin yung within 500,000 lang, safe na yun. Hindi ganon. Hindi siya ganon kasimple na magtatransact ka lang below 500k and hindi ka na ma-flag. Sa actual monitoring kasi, hindi lang naman amount yung tinitignan, pati yung behavior, yung consistency, and yung explanation mo. Kasi, yung crypto is actually becoming normal na kapag nga meron kang, kung may Union Bank ako, Union Bank user ako. Pag may Union Bank, you can buy Bitcoin nga sa crypto eh. Ay sana sa Union Bank eh. So, even sa GCash, diba, pwede na kayong bumili dyan ng mga G-crypto. So, hindi talaga yung crypto ang problema. Hindi crypto ang kino-question ng AMNC. Pero syempre, habang lumalaki yung pera mo, kailangan din lumalaki or nagkakaroon ka ng proper documentation tsaka disiplina. Dapat hindi ka lang trader mindset. Dapat meron ka rin pagiging investor mindset tsaka business mindset. So, ayun siya guys. So, sana na-explain ko na maayos. And if meron pa kayong question related to this, sige, tanong lang kayo dyan.